Let's not waste the sunshine. Yan ang iginiit ni economist and former chairperson ng Committee on Ways and Means, Joey Salceda, hinggil sa ekonomiya ng bansa na aniya ay patuloy na lumalago. Kaya naman dapat ay ipasa na ang mga panukalang magbibigay daw ng positibong epekto sa bansa, gaya na lamang ng abolisyon ng travel tax. Si Faith Santiago para sa detalye. So, kain, siyempre, souvenir. So, there is logic, and I think it should be passed because it will help every positive measure, I think, should be considered. Yan ang tugon ng ekonomistang si Joey Salceda nang tanungin ukol sa pagtanggal sa travel tax sa bansa. Ayon kay Salceda, bagamat sa nangyayaring pampolitika sa bansa, maraming progreso simula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kagaya na lang ng pag-angat ng Producer Manufacturers Index kung saan hindi na tayo nalalamangan ng Vietnam at ang record-breaking na investment approvals noong nakaraang taon na nagkakahalagang 261 billion pesos ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Binigyan din ni Salceda ang ilang reforma sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na malaki aniya ang naitulong kagaya ng Create More kung saan merong otoridad ang Pangulo na magbahagi ng presidential incentive sa mga nais mag-invest sa bansa. May isang bagay doon sa Create More na napakalaki dahil meron doon presidential incentive na kahit ano hingin mo kay Presidente, pwede niya ibigay. It was authorized by that law. So we have a 50 billion Samsung. At saka hindi lang incentive, infrastructure, credit, guarantees, pwedeng ibigay ni Presidente. Meron ding $3.5 billion mula sa Panhua Integrated Steel Complex na aniyay nakakatulong sa pag-ibsa ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Ani ni Salceda, kung titingnan ng mga numero sa mga nakaraang quarter sa bansa, malalamang nagpapatuloy ito sa paglago. Kaya naman looking forward ito sa progreso ng Pilipinas, kung saan iginiit niya na paparating pa lang ang ating panahon. Kung bakit ang Pilipino, we keep shooting our feet. Yeah. Pero there is more to be positive about the Philippines. Our time has not yet come. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.